Kung ako tatanungin mo, why would you even give way for Colonel Lachica to explain? Unang-una, bakit mo tinanggap? At bakit mo ginalaw yung pera? Never ever na pinatawag sila chika. Diba? Tapos, sasabihin na kagad nila, mayroong discrepancy doon sa pag-handle ng pera. Ang nag-handle nga ng pera sila chika eh. Bakit nyo muna patawag bago nyo i-conclude? What's up mga kababayan, PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong sa Serban at Bay, kaugnay nga dito sa pagpigil ng mga House of Rock kay Colonel Lachica. Nagaling sa kanilang mga kababayan na hindi na kailangang humarap pa di umano ni dating OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica bilang witness stand ng Senate Impeachment Court. Ating pasadahan saglit to mga kababayan. Anything that came out as a result of this of Colonel Lachica receiving the money is already in illegal government expenses. Hindi na kailangan ipatawag ba sila? Hindi mo na kailangan, and we have already proven that. Why would you, kung ako tatanungin mo, why would you even give way for Colonel Lachica to explain? Unang-una, bakit mo tinanggap? At bakit mo ginalaw yung pera? Tapos sinasabi pa ninyo doon sa response ng AOM, ni Mr. Ortonio, na ang sinabi niya sa nung first na nirelease ng audit observation memo ng COA is hindi bawal dapat na magkaroon ng ganong klaseng disbursement sa isang tao na hindi naman accountable. Ang sinabi niya, it's because there is already that obligated expenses that they need to pay. But di ba? Obligated means for an ordinary person. Obligated is different from arrangement. Obligated means there was already that service that was rendered and you need to pay them. Reimbursable siya. Hindi pwede kasi cash advance yun eh. Diba? Kasi wala kasing physical framework plan, nauna pa ni-request yung pondo kaysa yung plano kung paano gagamitin ang pera. Supposedly, it's the other way around. Magti-trigger muna yung how much do you need from the plan and programs that you intend to accomplish, di ba? Ito baliktad. So, going back to the issue of Colonel Lachica, we have already established that there was already that misuse of confidential funds. We have already established that between Lachica, kasi sila lang yung may alam eh, according to Ms. Gina Acosta at saka according to Ortonio, dalawa lang ang may alam kung paano dinisburse ang confidential funds. It's the Vice President and Colonel Lachica. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong walang yung Lanao del Sur representative na si Adyong. Na kayo ba mga kababayan, ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit ganun na lamang katakot ang mga ito na harangin o hindi patawag si Colonel Lachica sa trial? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating pag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sabihin niyo sa akin kung bakit takot na takot silang imbitahan sila chika. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante Lachica na siyang nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na ginastusan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang humarap sa impeachment court kung ipatatawag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Biniverify ko po kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay Lachica. Si Lachica din daw ang gumawa ng plano kung paano gagamitin ang confidential fund. Siya rin ang namahala sa pamamahagi ng pera at nagsabi kung saan ito napunta. Siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Ito pansinin ninyo ang paulit-ulit na sinasabi sila chika. Pero never ever na pinatawag sila chika. Diba? Tapos, sasabihin na kagad nila, mayroong discrepancy doon sa pag-handle ng pera. Ang nag-handle nga ng pera sila chika eh. Bakit niyo muna patawag bago niyo i-conclude? Honor sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operasyon ng confidential activities, Your Honor. Kanina, nakausap ng GMA News si Lachica.
Tumanggi siya magbigay ng pahayag on-cam pero ang sabi niya, handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung ipatatawag. Sa isang statement rin, sinabi rin nila Chica na kailanman hindi raw siya tumanggi magpakita o tumestigo. Handa raw siyang sabihin ang totoo ng naaayon sa batas at security restrictions. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng prosecution kung ipatatawag nila sila Chica para tumestigo. Bilang miyembro ng Philippine Army, sumailalim din siya sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng issue. Kanina sinabi ng AFP na itinigil na raw nila ang investigasyon. Ni-recommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints. Sa ngayon, aktibo pa sa serbisyo sila Chica pero wala siyang assignments mula noong October 2025. Nagsilbi siyang hepe noon ng Vice Presidential Security and Protection Group o Siya yung nasa likod, oh. PSPG. Oh, matapang sila Chika yon, yung gumanon kay doon sa pulis. Inang kernel yan eh. Etong pulis na to, huwag ka mag-alala, pagdating ng presidente ni Bibi Sara Duterte, kangkungan ang abot mo. Naroon siya noong 2024 habang inililipat ng ospital ang Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez. Ang naging sanhi para ireklamo siya ng PNP dahil sa paghadlang umano sa pagpapatupad ng legal detention order ng Kamara. Ibinasura ito kalaunan ng Quezon City Prosecutor's Office. Ang palasyo, naniniwalang dapat na imbestigahan ang papel nila Chica sa pagpapatupad ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. Marisol Abduraman. Oo, pero ang tataka ko, hindi pa pinipresenta sila Chika. Bakit? Alam niyo kung bakit? Eto, bibigyan ko kayo isang dahilan. Hindi kasi nila kayang bastusin sila Chika eh. Kasi official ng AFP. Hindi nila ho kayang bastusin yan dahil natatakot sila na baka magalit yung mga kasamahan. Correct. Oo, maaaring yung kanilang AFP ngayon ay medyo Walang palag si Tulfo. protected by BBM, yung kanilang AFP chief. Pero remember, yung mga nasa ground, importante yan eh. Pag yung mga nasa ground ay nagalit dahil binaboy yung kanilang kernel, ibang usapan yan. Kasi remember, wala naman silang pwedeng gawin, o wala naman po silang kayang patunayan sa impeachment trial. Ang ginagawa lang nila, binababoy lang nila yung mga hostile witness. Ibig sabihin ng hostile witness ng prosecution na somehow nasa panig ni VP Sara Duterte. Mga empleyado niya, katulad ni Gina Acosta, at saka yung isa pa. Tapos, etong sila Chika, remember, ito ang naging head ng BP SPG. Di ba? So, hostile witness ito at sigurado kung yan ay isang ordinaryong empleyado lang ng gobyerno, bababuyin yan. Hindi lang ng prosecution, pati ng mga senador. Remember, senador ang mga nagpaulit-ulit ng tawag ng stupid, tanga-tangahan. Sila ho ang nagano yan. Correct. Pero sila Chika, kaya nilang sabihan ng tanga-tanga mo? O stupid ka? Hindi. At the same time, lalabas pa ang katotohanan na nagamit ng tama ang confidential funds. Kasi how can you say na hindi nagamit ng tama ang confidential funds kung ikaw ay hindi mo mismo narinig, hindi mo mismo natanong doon sa nag-execute ng confidential funds? Di ba? How can you conclude? Wala pa nga. Tawagin nyo muna. Bakit hindi nyo matawag? Dahil lalabas ang katotohanan. Takot kayo. Tawagin nyo sila Chika. Kaya nga ako, open pa rin yung invitation ko eh. Colonel La Chika, baka naman pwede kita ma-interview. O yung mga kababayan natin dyan banatbyofficial@gmail.com. Yan po yung ating email. Kung sakaling kakilala nyo si Colonel La Chika, nais ko siyang ma-interview. Para ayaw nila ipalabas yung katotohanan eh. Ako na lang maglalabas ng katotohanan. Diba? Tuloy natin to. Ano pa ang Ito. Naku. Mamaya na yan. Hindi, kasi tinira ho ni Castro si BBM. Sa tingin nyo ba tinira ni Castro si BBM? O pakinggan natin to. Kanyang mismong press con. Press con niya to. Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China
to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians? Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayong ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese-linked social media network pushing anti-Philippine, pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press 1. Ito na naman sila sa bago nilang panggigipit sa social media. Bakit? Ito, sinasabi nila na meron daw binayaran ng China para iano yung propaganda daw ng China. Ito ang direksyon nito eh. Sisimulan na nila yan para eventually, pagkakalaban ng gobyerno, nakikriticize kay Marcos, sasabihin nila, ayan, ano yan ng China, binabayaran niya ng China. Ganyan ang kanilang propaganda eh. Diba kami nga, nagpunta lang ng China, binabayaran na kami ng China. Hoy, mga gunggong. SMNI nagdala sa amin bilang mga empleyado ng SMNI, hindi empleyado, bilang kasama sa programa, host ng SMNI. Kaya kami dinala doon. Tapos sasabihin ninyo, binayaran kami ng China. Nising kong duling, wala. Sa totoo, naubos nga pera ko doon eh. Bumalik na lang ako sa talong, sa okra, na pagkain ngayon dahil sa bill ko sa credit card ko nung namasyal kami doon eh. Siyempre kaming gagastos ng mga pagkain namin doon. I mean, yung pagkain ng yung mga extra, alam naman, extra kain namin. Tapos kasama ko pa si Jen, takaw-takaw ng animal na yun. Hindi pa naglalabas ng pera yung animal na yun. Oo, ganun yun eh. Kaya dikit ng dikit yun, hindi naglalabas ng pera yun. Sama na ugali. An independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So, kung mababasa niyo po, mariresearch nyo naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismong si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Okay. Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason? Pag-aralan po natin. So hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war. Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea? Push na push yung media eh, no? Nakasuhan yung mga social media eh. Porket kasi wala nang nanonood sa mainstream media. Akala kasi nila may nanonood pa sa mainstream media. Wala na nanonood sa inyo. Sa totoo lang, ilan na lang. Kaya nga naglilipatan na mismo yung mga host ninyo eh, sa social media eh. Kasi alam naman na yung kwento ng media. Alam mo, ako nire-respeto ko yung mga maayos na media tulad ng SMNI at saka ng Net25. Kasi talagang walang takot. Pero yung mga katulad ninyong halatang-halata namang control yung amo ninyo ni Marcos, pinagtatawanan na lang kayo. Kayo na lang nagpapaniwala sa sarili ninyo. Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Parang may mali doon. Ito, itatama ko ha. Parang may mali doon eh. Kasi pinariringgan niya si VP Sara Duterte dyan, pero mas bagay ito. Hindi Ayan. po dapat na magpagamit sa ibang bansa Yan. para lang manatili sa pwesto. Ayun. Sino ba yun? Sino ba yung gustong manatili sa pwesto? Hindi ba? Eto ha. Sino po ba yung gustong manatili sa pwesto? Timbangin natin. VP Sara Duterte. Gusto niya bang manatiling Vice President? Gusto niya nga maging presidente. Tama, mali. Nag-announce na nga siya as early as now na gusto niya maging presidente. So, hindi niya gusto manatili sa pwesto na Vice President. Sino ang gusto manatiling presidente?
Di ba yung presidente rin? Siyempre gusto niya manatili, kaya nga todo siya sip-sip dito kay Trump eh. So, todo siya sip-sip sa Amerika eh. May EDCA, merong Paxilica, to the point na habang tinataas ang taripa ng Pilipinas sa Amerika, hindi man lang nagsasalita itong presidente natin. Alam mo ba, may napanood ako ewan ko kung ito ay gagawin na o lihitin mo na kung kailan ipapatupad to. Yung Canada, medyo pumitik sila, medyo nagalit sila kasi yung taripa daw na ina-apply ng Amerika sa kanila, i-apply din nila sa Amerika. Ganun ang may bayag. Yung presidente natin, may bayag ba yan o merong bangag? Ay, mali. Iba pala yun. Di ba? Yung totoo. Ay, yung totoo po, mga kababayan. Sige nga, sino yung sip-sip? Kaya mas, etong statement mo yun ito sa last part ng iyong sinabi, mas bagay dyan si Marcos. Na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Ayun. Ulitin natin, napakaganda nito sa Pangulo mo. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Ayun. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng... Ayun, Hindi po dapat. bagay na bagay talaga sa presidente mo. Bagay na bagay sa presidente mo yan. Di ba? Yun ang totoo. Bagay na bagay sa presidente mo yan. Na talagang ibang interes. Yung EDCA, interes ba natin yan? Yung Paxilica, interes ba natin yan? Again, I'm not fighting against America o US. Hindi yon. Friends to everyone tayo. But, Pilipinas muna. Yun ang importante. Philippine first. O Filipino first. Yun ang una. Tapos, friends to everyone. We're not fighting against America. Kasi yan ang gusto nila, awayin ng China. Hindi. Let's be friend to everyone. Enemy to none. Pero, unahin natin ang bansang Pilipinas. Yan ang mahirap dito kay Auntie Claire eh. Sa bagay, trabaho niya yan. Trabaho niyang bumuka bibig. Ang problema dito kay Auntie Claire, the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun laman ang puso niya, yung galit na galit siya sa mga Duterte. Tingnan mo yan pro-China ang pinag-uusapan. Tapos sasabihin na naman nila, mga official daw na pro-China. Gusto niyang paringgan si VP Sara Duterte. Dahil sa buka ng bibig niya, yung pagiging nito, buka ng bibig, mahina talaga eh. Talagang doon lumalabas yung katangahan niya eh. Na hindi niya maintindihan, ang tinatamaan dito yung Pangulo niya. Sino ba ang gusto ma-retain sa posisyon? Si VP hindi, gusto niya maging presidente. Ito na lang eh. Kung position lang at sipsipan lang, kung ikaw ay opisyal na gustong manatiling powerful at nais mong maposisyon at ang interest mo lang ang gusto mo, sisipsip ka sa Amerika. We all know that the Philippines somehow is being controlled by the Americans. You know that? And we all know that in the entire world, kung ayaw mong manganib ang iyong posisyon, huwag mong kokontrahin ng Amerika. Dahil pag kinontra mo Amerika, meron kang pupuntahang iba. Yan ang totoo. Marami na ho yan, hindi lang sa Pilipinas, maging lalo na sa Middle East. Yung mga kumukontra sa Amerika, nayayari. Di ba? Marami dyan nayari dahil natanggal sa posisyon dahil kumontra sa Amerika. And isa tayo sa example niyan. Isa, pero napakarami niyan sa buong mundo na example niyan. Na dahil sa pagkontra sa Amerika. So, kung si VP Sara Duterte ay gusto lamang ng kapangyarihan at gusto lamang talaga yung sarili niya, iniisip niya, di sana sumipsip na siya sa Amerika. Ito nga, di ba yung kinikwento kong impormasyon sa inyo na gustong kausapin itong political affairs di umano ng Amerika, si VP Sara Duterte, ayaw makipagkita ni VP Sara Duterte. Kaya nga nililigawan na lang nito, itong sila Baste, sila Pulong. Di ba? Kasama ni Pulong isang araw, kasama ni Baste isang araw. Si VP Sara Duterte, chillax. Kaya kung talagang gusto niya manatili dyan, kakausapin niya yan. Tanggalin niyo na to si Marcos, ha? And you all know that.
Mismong si Senator Amy nagsabi niyan. Hindi ko nga maintindihan kay Ading, di ba? Sabi niya nung sa interview namin. Hindi ko nga maintindihan kay Ading eh. Amerika ang nag-alis sa amin dito, ang word pa nga niya, kidnap eh. Tapos ngayon, dun siya sumisip-sip. Di ba? Mismo ng kapatid niya nagsabi nun ha. Kasi naalala nyo, before niya sinabi yan, naikwento ko na yan sa previous vlog ko, tinanong ko siya, sabi ko, paano man nangyari, bakit kayo napunta sa Hawaii? Ang talagang totoong istorya nun, sabi niya, yung kanyang tatay gustong dalhin sa Paway. Sa Pilipinas yun, Paway. Tapos sinundo siya ng, hindi ko na lang sasabihin kung anong ahensya sa Amerika. Ang nagbitbit sa kanila, Amerikano, papuntang Hawaii. Literally, it's against the will of his father. So, what do I mean? Yan po ay masasabi nating sikretong nailabas na, naibunyag na. Di ba? Mismong yung involved doon. Yung naandun mismo nagsabi. So alam natin yan. Kung ayaw mo maalis, kung ayaw mong, o kung gusto mong maging presidente agad-agad, ang sipsipan mo, Amerika. Correct. Pero sumisipsip ba si VP Sara Duterte sa Amerika? Tanungin ko kayo, sino sumisipsip sa Amerika? Di ba? Sino sumisipsip sa Amerika? O therefore, kanino ngayon tatama itong statement ni Auntie Claire? Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Ayun. Oh. Di tugman-tugma. Ay nako mga kababayan.